Malungkot na balita para sa buong NBA community matapos pumanaw si Brandon Clarke noong May 11, 2026 sa edad na 29. Si Clarke ay isa sa mahahalagang kakampi ni Ja Morant sa Memphis Grizzlies at matagal ding naging sandigan ng koponan dahil sa kanyang sipag, depensa at energy sa loob ng court. Ayon sa mga ulat mula sa Los Angeles authorities, iniimbestigahan ngayon ang pagkamatay ni Clarke bilang posibleng overdose matapos umanong makakita ng drug paraphernalia sa residence nito sa San Fernando Valley. Gayunpaman, wala pang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay dahil hinihintay pa ang resulta ng autopsy at toxicology test. Bago ang trahedyang ito, matatandaang naaresto rin si Brandon Clarke noong April 1, 2026 sa Arkansas dahil sa kasong may kaugnayan sa possession of controlled substance. Dahil dito, mas lalong naging usap-usapan ang bigla nitong pagpanaw. Marami tuloy ang nalungkot dahil mahusay pa naman sanang player si Brandon Clarke. Sa tuwing nasa loob siya ng court, kitang-kita ang kanyang hustle plays, rebounds, depensa at lakas na ibinibigay para tulungan ang Memphis Grizzlies. Isa rin siya sa mga paboritong kakampi ni Ja Morant dahil sa magandang chemistry nilang dalawa sa laro. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa nakakalungkot na sinapit ni Brandon Clarke? Sa tingin nyo ba, malaking kawalan siya para sa Memphis Grizzlies? Samantala, matinding hamstring injury pala talaga ang dahilan kung bakit tuluyang hindi nakalaro si Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers sa buong playoffs. Noong una kasi ay sinabi sa MRI sa Dallas na grade 2 strain lamang ang kaniyang injury. Ngunit ayon kina Dan Wojcik at Sam Amick ng The Athletic, nang sumailalim si Luka sa mas malalim na pagsusuri sa Spain ay doon nadiskubre na mas seryoso pa pala ang tinamong injury nito sa hamstring. Kasabay nito, pinabulaanan din ni Luka ang mga kumakalat na balita na malapit na raw siyang makabalik noong playoffs. Ayon mismo sa kanya, matapos ma-eliminate ang Lakers, malayo pa raw talaga siya sa kondisyon para makapaglaro muli. Sa ngayon ay nagsimula na si Doncic sa matinding rehabilitation at off-season program upang tuluyang bumalik sa 100% na kondisyon. Ayon sa report, pain-free na rin umano ang kaniyang hamstring at inaasahang hindi na ito magiging problema sa paghahanda niya para sa susunod na season. Bukod sa pagpapagaling ng katawan, nais din daw ni Luka na mabigyan ng oras ang kaniyang pamilya ngayong off-season. Bago ma-injury, MVP caliber season ang ipinapakita ni Luka matapos mag-average ng 33 points, 8 assists at 7 rebounds kada laro. Marami tuloy ang naniniwala na kung naging healthy lamang siya, baka mas tumagal pa sana ang laban ng Lakers sa playoffs. Gayunpaman, swept din naman ang Lakers laban sa Oklahoma City Thunder kaya malaking pagkakataon ito para tuluyan ng makapagpahinga at makapagpalakas si Luka Doncic bago sumabak muli sa panibagong season kasama ang Lakers. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa totoong kondisyon ni Luka Doncic? Sa tingin nyo ba kung healthy siya ay mas malayo sana ang narating ng Lakers ngayong playoffs? Samantala, si Luka Doncic ay tila nagsisimula ng hubugin ang kinabukasan ng Los Angeles Lakers. Ayon kina Sam Amick at Dan Wojcik, malinaw umano ang naging mensahe ni Luka sa organisasyon ng Lakers. Nais niyang manatiling bahagi ng long-term core ng koponan si Austin Reeves. Hindi lang basta teammate ang tingin ni Doncic kay Reeves, kundi isa itong player na perpektong bumabagay sa kanyang laro at malaking bahagi ng planong muling ibalik ang Lakers sa pagiging title contender. Mas lalo pang umugong ang usapan matapos lumabas ang ulat na ayaw umano ni Luka na maisama si Reeves sa kahit anong posibleng trade package para kay Giannis Antetokounmpo. Sa panahon ngayon ng NBA kung saan halos lahat ay handang isakripisyo ang chemistry para lamang makakuha ng superstar, kakaiba ang pananaw ni Doncic. Para kay Luka, mas mahalaga ang tiwala, samahan at continuity ng team kaysa basta mag-ipon lang ng malalaking pangalan. Pinaniniwalaan umano ni Luka na kayang bumuo ng Lakers ng isang matibay na core kasama si Austin Reeves at isa pang superstar nang hindi kinakailangang sirain ang magandang chemistry na mayroon na sila ngayon. Isa itong malinaw na senyales na hindi lang pangkasalukuyan ang iniisip ni Doncic para sa Lakers kundi pati ang pangmatagalang direksyon ng franchise. Kung magpapatuloy ito, posibleng magsimula ang bagong era ng Lakers na nakasentro kina Luka Doncic at Austin Reeves. Isang tandem na parehong may tiwala sa isa't isa at handang dalhin ang koponan pabalik sa tuktok ng NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito? Tama lang bang hindi isama si Austin Reeves sa trade kahit para kay Giannis? O dapat pa rin gawin ng Lakers ang lahat para makuha ang Greek Freak? Well, this is what the action that I thought they'd go to. You want Gobert to be the guy jumping out? Look at this handle, splits. It's there in time. He's top 10 now. He's passing guys every night. But his handle, Candace, is his ability to be able to get separation just like that to get a shot off. Exploded for 12. Statue of